Ngayong online na halos lahat ng transaksyon. Lalabanan mo! Hindi rin daw nagpapahuli ang tradisyonal na panggagamot. Kailan? Tama lang, alaga ko na yan! Dahil ang ilang nakilala namin, kaya raw magpagaling ng mga may sakit, kinulam, at sinapian ng masamang elemento. Buwan ng Abril ngayong taon na magsimulang maging online healer si JM. Nanggagamot si JM Kel Banyares ng mga may sakit, kinulam, sinapian, at maging yung mga pinasukan daw ng kakaibang elemento. Sa cellphone video na ito, isang babae na nagustuhan daw ng kapre ang nagpatingin kay JM. Kailan mo pa nagustuhan yung babae na yan? Kailan pa? Kailan pa? Alam niya na matagal na! Matagal ko na yung alaga! Itulak mo yung palito pag dinasalan ko, ha? Ise. Matapos ang 20 minutong orasyon, base sa video, nawala raw ang sakit ng babae. Tanong mo. Okay na, okay na. Totoo nga kayang gumagaling ang karamdaman nila? Sa isa pang video, isang babaeng sumasakit ang tiyan mula sa Iloilo. Dadasalan ko yan, kuya, ha? Dadasalan ko tapos itusok mo sa tagiliran niya, ha? Nang dasalan ni JM na lamang kinukulam daw ang babae. Ano, masakit? Ha? Habang ginagamot ang pasyente, sumanib daw dito ang nangkukulam sa babae. Kausapin niyo po. Opo, tanggalin niyo na po yung daliri, baka manghina. Patanggal mo na yung daliri. Loko-loko ka, ha? Tigilan mo yung inggit. Kausapin mo, ate, tigilan niyo yung inggit. Matapos dasalan, Ano, magaan na pakiramdam? Opo. Magaan na. kumpara raw sa iba na may mga ginagamit habang nag-oorasyon, Tagalog at Latin na dasalang daw ang tanging armas ni JM sa panggagamot. Dadasalan ko sila hanggang sa mawala yung kanilang sakit na naramdaman sa katawan. Abril ngayong taon nang maging online healer si JM. Kwento niya, bago natutong manggamot, nakaranas na rin siyang magpatingin sa ibang albularyo. Biktima din po ako ng engkanto. Ako na mismo nag-aral ng mga dasal para matanggal po sa katawan ko. At doon na po nag-umpisa at nagtuloy-tuloy na napunta na po ako sa panggagamot. Sabi ni JM, iba't ibang klase ng tao ang nagpapatingin sa kanya. Kami po mga manggagamot, kaya po sa amin pumupunta kasi po marami po silang nakikita na napapagaling namin. Kadalasan ng nagpaano sa akin, mga nakakaangat po sa buhay. Yan po. Sila po yung kinainggitan kaya sila ginagano. Kuya, yung mata ko namumula, hindi ko alam. Sige. Tulad ni Christopher mula sa Mindoro na nananakit ang balikat at ulo. Sa financial po, video kapos pa po. Kambala dyan, ha? Dahil hindi tumatanggap ng bayad si JM, sa kanya naisipang magpatingin ni Christopher. Nag-iba kuya, nag-iba. Anong lasa na? Alat-alat. Maalat? Parang yan ha, tao may gumagawa ha, tao, ha? Kasi maalat. Paano maging maalat yan tubig? Wala namang asin yan. Makalipas lang ang 10 minutong online session, sabi ni Christopher, nakaramdam siya ng pagbabago sa pakiramdam. Ano, gumaan na? Nararamdaman ko, magaan. Nawala po yung nararamdaman ko rin dito. Pero paliwanag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang stand ng simbahan mula pa nung Old Testament ay tungkol sa mga occult. Ito yung mga sikretong pamamaraan, kahiwagaan o kapangyarihan. At talagang sinasabing abomination yan. Yung pangkukulam, pagtawag sa mga espiritu, paggamit ng mga magic na panggagamot, at iba pa. Naghahanda ngayong hapon si Jay para pumasok sa kanyang trabaho. Isinuot ang kanyang mga bracelet, mga singsing, at mga kwintas na may medalyon. Handa na siyang sumabak bilang isang online traditional healer. Hello, magandang araw. Ano sakit nila? Gamit ang kanyang cellphone, nakapaggagamot rin daw si Jay ng mga may sakit, Lalabanan mo! sinapian, at kinukulam. At ang karaniwan niyang parokyano nasa ibang bansa. Naglalagas daw ang buhok ng Filipino migrant worker sa Bahrain na si Princess Rose Lara.
Nang makita raw niya online ang ginagawang panggagamot ni Jay, nagbaka sakali raw siyang magpatingin online. Dahil one click away lang si Jay, idagdag pa na magastos ang magpagamot sa ibang bansa. Si Jay ang madalas takbuhan na mga katulad ni Princess. Nagawin niyo po akong instrumento sa pagpapagaling Kumuha muna ng kandila si Princess. sa taong ito na si Rosa Villar. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Jay ang orasyon o ritual. Matukoy kaya ni Jay ang sakit ni Princess? Isipin mo, may kinukuha ka dyan. Kwento ni Jay, isa siyang photographer at videographer. Nang makilala niya ang isang grupo ng mga healer, doon na niya natutunan ang panggagamot. May isang content creator, sinama ko. And then, nagulat na lang ako, albularyo pala yung pupuntahan namin. Doon nag-start yung panggagamot. Yung pag-aaral. Nagsimula raw si Jay sa pisikal na gamutan hanggang sinubukan na niyang manggamot online. Yung online healing kasi talaga, na-develop lalo yan nung pandemic.